Let's open the Bible, Exodus chapter 40. Kaya buksan po natin sa ating mga Biblia sa Exodo, chapter 40. Exodus chapter 40, verses 36 and 38. Kaya Exodus, chapter 40, verse 36 hanggang 38. Brother Carl will read 36 and 37, and 38 we will read all together. Babasahin ko po, verse 36. Kapag ang ulap ay napapaitaas mula sa tabernakulo, ay nagpapatuloy ang mga anak ni Israel sa kanilang paglalakbay. Verse 37, subalit kapag ang ulap ay hindi napapaitaas, ay hindi sila naglalakbay hanggang sa araw na iyon ay pumaitaas. Verse 38, 3-1, sapagkat sa kanilang buong paglalakbay, ang ulap ng Panginoon ay nasa ibabaw ng tabernakulo sa araw at may apoy sa loob niyon sa gabi sa paningin ng buong mundong sambahayan ni Israel. So today is the last session about the book of Exodus. Kaya ngayon po, yung ating pong pag-aaralan sa linggong ito ay patungkol po sa aklat ng Exodo. I'll briefly explain about salvation and the Christian life, and then we're gonna study the today lesson. Kaya papaliwanag ko po ng maikli yung patungkol po sa kaligtasan at sa Christian life, at kasunod po pag-aaralan na po natin yung patungkol sa Exodus chapter 40. So we have to distinguish salvation and the Christian life. Kaya kailangan po nating malaman yung pagkakaiba po ng kaligtasan at ng pamumuhay Kristiyano. For salvation, we don't need to do anything Kaya para po sa kaligtasan, wala po tayong anumang dapat gawin. because God prepared everything for forgiveness of our sins. Dahil po yung Diyos, inihanda na po niya yung lahat ng bagay para po sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. So to get salvation, we need the faith, not the work. Kaya para po tayo ay maligtas, kailangan natin ng pananampalataya at hindi ng mga gawa. But after we get salvation, for our Christian life, we need the faith and our work. Pero pagkatapos po nating maligtas, para po sa ating buhay Kristiyano, kailangan natin pananampalataya at ng ating mga gawa. Because according to the James chapter 2, when we have the true faith, that faith really work in our life. Dahil po ayon po sa Biblia sa Santiago Kapitulo 2, na kung meron po tayong pananampalataya, talagang kikilos po ito sa ating buhay. So only through the faith we get salvation means we cannot add our own work to get salvation. Kaya kung paano pong sa pamagitan ng pananampalataya tayo ay maliligtas, kaya hindi po natin maaring idagdag yung ating mga gawa para lamang tayo ay maligtas. So John chapter 17 verse 3 says, in order to get salvation, first of all, we have to know the only true God. Kaya sinasabi po sa Juan Kapitulo 17, versikulo 3, na para po maligtas, kailangan natin makilala yung nag-iisang tunay na Diyos. So when we know the true God, and the Bible is really Word of God, we are so fearful. Kaya kapag po ating nakilala yung nag-iisang Diyos na tunay at yung Biblia ay totoo, talagang tayo po ay matatakot. So when we know that we are terrible sinner going to hell, we really desire to get salvation more than anything in this world. Kapag ating pong nalaman na tayo po ay isang terribling makasalanan na mapupunta sa impyerno, talagang nanaisin po natin na maligtas, higit pa mang bagay sa sanlibutan. That means we are ready to give up everything in this world in order to get salvation. Kaya nga tayo po ay handang isuko lahat ng meron tayo sa sanlibutan para lang pong makuha yung kaligtasan. That's the true repentance. Kaya ito po yung tunay na pagsisisi. When we truly repent and desire to get salvation with all our heart, God allow us to believe the gospel. Kung tayo po ay tunay na magsisisi at talagang nanaisin na makuha yung kaligtasan, higit pa mang bagay sa sanlibutang ito, tutulungan po tayo ng Diyos na maunawaan yung ebanghelyo. So the believing means obey. Kaya yung pananampalataya, ang ibig sabihin po nito ay pagsunod. So when we are ready to obey, God allow us to believe the gospel. Kung tayo po ay handang sumunod, papahintulutan po tayo ng Diyos na manampalataya sa ebanghelyo. True gospel is Jesus redeemed all our sins forever. At yung tunay na ebanghelyo, ito po yung tinubos na ni Jesucristo, yung lahat nating kasalanan. Many churches teach the partial
forgiveness of sins. Kaya marami pong mga churches na tinuturo po nila yung kaunti lamang na pagpapatawad ng mga kasalanan. Jesus forgave our past and present sin, but for the future sin, we have to do something. Sinasabi nila na pinatawad lang ni Jesucristo yung nakaraan at yung ngayon nating kasalanan, pero yung mga kasalanan sa hinaharap, hindi pa napatawad. They don't know that even the future sins were already forgiven. Hindi po nila nalalaman na pati yung kasalanan nila sa hinaharap ay napatawad na rin. That's why to the faith, they try to add something. Kaya nga po sa pamamagitan ng pananampalataya, sinusubukan nilang magdagdag pa ng iba. That's not true gospel. Kaya at kung magkaganon, hindi po iyon tunay na And ebanghelyo. true gospel is, without any condition, freely, Jesus forgave us. At ganon din po, yung tunay na ebanghelyo, nang walang anumang kondisyon, ng libre, tayo po ay pinatawad ni Jesucristo. That's why when we truly repent, God allow us to believe the gospel and freely we go to heaven. Kaya nga po, kung tayo po ay tunay na magsisisi, tutulungan po tayo ng Diyos na manampalataya sa tunay na ebanghelyo at ng libre, tayo ay makakapunta na sa langit. We must not add our own work to the gospel. Kaya nga hindi po natin dapat idagdag yung sarili nating mga gawa sa ebanghelyo. Because if we add something to our salvation, it's not the grace. Dahil kung tayo po ay magdadagdag ng ating mga gawa sa ebanghelyo, hindi na po ito biyaya. So through the faith, when we get salvation, we naturally wants to pay back love of Jesus. Kaya nga kung sa pamagitan po ng pananampalataya, tayo po ay naligtas, ng natural, ninanais po natin na suklian yung pag-ibig ng Diyos. That is our Christian life. At doon na po tayo papasok sa ating buhay Kristiyano. So when we have the true faith, that faith makes us work for the Lord. Kaya kung tayo po ay meron ng tunay na pananampalataya, yung pananampalatayang iyon ay tutulungan po tayo na gumawa para sa Panginoon. It will become our eternal reward. At ito po ay ating magiging walang hanggang pagpapala. So no matter how we live before salvation, since we got salvation according to our work and faith, we will get the eternal reward in heaven. Kaya nga po, kung ano man yung ating pong ginawa sa ating pamumuhay Kristiyano, tayo po ay magkakaroon ng iba't ibang reward doon po sa langit. But we still have a sinful nature. Pero gayon pa man, meron pa rin po tayong likas na pagkamakasalanan. That's why, when we get salvation, the Holy Spirit dwells in us and they fight. Kaya nga pagkatapos po nating maligtas, yung banal na espiritu ay pumasa atin at sila po ay naglalaban. If our salvation is not clear, we don't have the Holy Spirit. Kaya kung ating pong kaligtasan ay hindi malinaw, hindi po tayo magkakaroon ng banal na espiritu. That's why, through our own power, we try to control our sinful nature. Kaya nga sa pamagitan po ng ating sariling lakas, sinusubukan natin na kontrolin yung ating likas na pagkamakasalanan. That's why we cannot control our sinful nature well. Kaya nga kung ganun, hindi po natin itong magawang kontrolin ng maayos. Always we decide to live for God, but we fail. Kaya palagi po tayong nagde-decide na mamuhay para sa Diyos, pero palagi tayong nabibigo. But when we truly get salvation according to the Bible, we have a Holy Spirit. Pero kung tayo po talaga ay tunay na naligtas sa pamagitan po ng Biblia, meron na po tayong banal na espiritu. Since we get salvation, that's why through the Holy Spirit, we have a power to control our sinful nature and to live for God. Kaya nga po sa pamagitan ng banal na espiritu, nagkaroon po tayo ng kapangyarihan na kontrolin yung ating pong likas na pagkamakasalanan at sumunod sa Diyos. So the Holy Spirit need the Word of God. Kaya nga yung banal na espiritu, kinakailangan po nito ng salita ng Diyos. And through the prayer, we can have the fellowship with God. At ganoon din po sa pamagitan ng pananalangin, tayo po ay nagkakaroon ng pakikisama sa Diyos. And we should share with other brethren. That's the fellowship. At ganoon din, kailangan po natin itong ibahagi sa ibang mga kapatiran. Ito po yung tinatawag na fellowship. And when we have this Word of God, prayer, and fellowship, Holy Spirit works in us and make us bear the fruits. At kaya po kung magkakaroon po tayo nitong tatlong itong salita ng Diyos, pananalangin at fellowship, yung banal na espiritu ay kikilos po sa atin at tayo po ay magkakaroon ng bunga. So many people get salvation, our life is changing. Kaya marami pong tao, yung mga naliligtas at yung ating pong buhay ay nababago. But God provides all the spiritual food through the
true church. Pero yung Diyos, inihanda po niya ito pong lahat ng spiritual na pagkain sa pamagitan po ng tunay na iglesia. So in order to live for God, first of all, we have to make sure of our salvation. Kaya nga para po tayo ay makapamuhay ayon sa Diyos, una muna sa lahat, kailangan natin masigurado yung ating kaligtasan. We have to check whether we really have the Holy Spirit or not. Kailangan po nating suriin na kung tayo ba talaga ay mayroon ng banal na espiritu o wala pa. And we have to abide in the true church. At pagkatapos noon, kailangan po nating manatili sa tunay na church. And when we eat spiritual food well, naturally we bear the fruits. At kung tayo po ay kakain ng spiritual na pagkain ng maayos, tayo po ay ng natural, tayo po ay magbubunga. So according to the Romans chapter 10, through the saved people, God saved other people. Kaya ayon po sa Romans Kapitulo 10, iniligtas po ng Diyos yung ibang mga tao sa pamagitan po ng church. The group of saved people is the true church. At yung grupo po ng mga ligtas na tao ay yung tunay na church. That's why when you get salvation, you have to abide in that group which delivered the gospel to you. Kaya nga po, pagkatapos nyo pong maligtas, kailangan nyo pong manatili sa grupong iyon kung sino yung nagdala ng tunay na ebanghelyo sa iyo. So first step to live for God, I really hope and pray you abide in the true church and learn the more word of God. Kaya ako po talaga ay umaasa at nananalangin na kayo po ay mananatili sa tunay na church at higit na mag-aaral ng salita ng Diyos. Naintindihan po? So getting salvation is not the end. Kaya po yung pagkuha ng kaligtasan, hindi po ito yung huli. Since we get salvation, we start a new life. Pagkatapos po nating maligtas, tayo po ay nagsimula na sa ating bagong buhay. We have a new family. Kaya meron na po tayong bagong pamilya. And we have a new house, that is the church. At ganoon din, meron na po tayong bagong bahay, ito po yung church. And we have a new goal. We really want to save our people. At meron po tayong bagong layunin na ninanais po talaga nating maligtas yung mga tao sa ating paligid. Tama po ba? And one day, when we stand before God, we will have the new body. At isang araw, pag tayo po ay tumayo na sa harapan ng Diyos, magkakaroon po tayo ng bagong katawan. So even though you get old and sick, don't worry. Kaya kahit po kayo ay matanda na at palagi nagkakasakit, wag po kayong mag-alala. One day, we're gonna transform to the new body. Kaya dahil po isang araw, tayo po ay magkakaroon ng bagong katawan. So I really hope and pray, all of us, abide in the true church until we stand before God. Kaya talagang ako po ay umaasa at nananalangin na tayo po ay mananatili sa tunay na iglesia hanggang sa tumayo tayo sa harapan ng Diyos. Then from now, we're gonna study the last lesson in Exodus book of Exodus. Kaya nga po simula ngayon, tayo po atin na pong pag-aaralan yung huling chapter dito po sa Aklat ng Exodo. In verse 36, Kaya dito po sa verse 36, through the cloud, God guided the Israelite. kaya sa pamagitan po ng ulap, ginagabayan po ng Diyos yung mga Israelita. And verse 38, the fire was over it by night. God protected Israel people by fire in the night. At sa verse 38 po, sinabi, at may apoy sa loob niyon sa gabi, na ito pong apoy, pinoprotektahan po ng Diyos yung mga Israelita. I'll explain briefly the background. Kaya papaliwanag ko po ng maikli yung background po nito. Israel people stayed in Egypt for 400 years. Kaya yung mga Israelita po, sila po ay nanatili sa bansang Ehipto. And God brought the Israelite from the Egypt. At yung Diyos po tinanggal po niya yung mga Israelita mula po dun sa Egypt. And God guided Israelite up to the land of Canaan. At ginabayan po ng Diyos yung mga Israelita na makapunta po dun po sa lupain ng Kanaan. So getting out of the Egypt is the salvation. Kaya yung pag-aalis po ng Diyos sa mga Israelita dun sa bansang Ehipto, ito po yung papatungkol sa kaligtasan. When we get salvation, God separated from the world. Kaya pagkatapos po nating maligtas, inihiwalay po tayo ng Diyos sa sanlibutan. And entering the land of Canaan is the shadow of going to heaven. At yung pagpasok po sa lupain ng Kanaan, ito po ay anino ng ating pagpunta sa langit. Now, until we go to heaven, we stayed in the wilderness. That's the Christian life. At hanggang sa tayo po ay makapunta sa langit, nananatili po tayo dito sa ilang, ito po ay pumapatungkol sa ating buhay Kristiyano. And in the wilderness, God gave the arrangement of each position of Israelite. At ganoon din po, habang nasa ilang, ibinigay po ng Diyos yung order habang
para po dun sa mga Israelita. So the Israelites didn't move without order. Kaya yung mga Israelita po, hindi po sila kumikilos doon sa ilang nang wala pong utos o order ng Diyos. When they make a camp, they have each tribe have each own position. Kaya nung sila po ay gumawa ng kanilang mga kampo, meron po silang kanya-kanyang mga tribo na may kanya-kanyang mga posisyon. When God guide the Israelites by the cloud and the fire, God always make them in order. Kaya arrange. habang ginagabayan po ng Diyos yung mga Israelita sa pamagitan po ng ulap at ng apoy, ginagawa po ito ng Diyos ng mayroong kaayusan. There are very important lessons. Kaya meron po ditong napakahalagang aral. So today we're gonna learn the lesson from the arrangement of the Israel camp. Kaya ngayon po ating pong pag-aaralan yung kaayusan ng mga kampo ng mga Israelita. Let's look at the Numbers chapter 2. Kaya tignan po natin sa Aklat ng mga Bilang, Kapitulo 2. Chapter 2 verse 2. Aklat ng mga Bilang, Kapitulo 2, versikulo 2. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang mga anak ni Israel ay magkakampo, bawat lalaki sa tabi ng kanyang sariling watawat na may sagisag ng mga sambahayan ng kanyang mga ninuno, magkakampo sila na nakaharap sa toldang tipanan sa palibot nito. So Israelites camped around the tabernacle. Kaya yung mga Israelita po, sila po ay nagkampo sa paligid ng tabernakulo. It's like this. Kaya parang ganito po. The Bible says from the tabernacle, Israel had 12 tribes. Kaya Each 3 tribes camp in each side. Kaya sinasabi po ng Biblia na kailangan po nilang magtayo ng kampo sa palibot ng tabernakulo, at yung mga Israelita meron po silang 12 tribes, at bawat kanto po ng tabernakulo meron po tigtatatlong kampo dito. So and also when they move, there is the order. And in the center, there is a tabernacle. At ganoon din po, sa tuwing sila po ay kikilos sa maglalakbay, meron po itong pagkakasunod-sunod, at sa gitna po nila, nandun po yung tabernakulo. Let's look at the chapter 2, verse 17. Kaya tignan po natin sa Kapitulo 2, versikulo 17. Would you read? Kung magkagayon, ang toldang tipanan ay susulong na kasama ng pangkat ng mga Levita sa gitna ng mga kampo, ayon sa kanilang pagkakampo, ay gayon sila susulong, na bawat lalaki ay sa kanya-kanyang lugar ayon sa kanilang mga watawat. So when Israel march, the center of the line is the tabernacle. Kaya kapag po naglalakbay yung mga Israelita, yung gitna po ng kanilang linya, ito po yung tabernakulo. When they stayed and make a camp, the center of the arrangement is the tabernacle. Kapag ka po sila ay naglalakbay din at magkakampo na, yung gitna pa rin po nito ay yung tabernakulo. It means God must be the center of our life. Kaya ibig sabihin po nito, dapat yung gitna po ng ating buhay ay yung Diyos. In the church, I'm not a center. Kaya dito po sa church, hindi po ako yung gitna. God must be the center in the church. Kaya dapat po yung Diyos yung nangunguna sa church. In our life, God must be the center in our Christian life. Ganoon din po sa ating buhay, dapat po yung Diyos yung nangunguna sa ating pong buhay Kristiyano. Especially in the tabernacle, the most centered is the Ark of the Covenant. There is the 2 tablets of the commandments and the golden jar of the manna. It means the Word of God must be the center of our life and the church. At ganoon din po, dun po sa loob ng tabernakulo, ito kung paano po ito ay gitna, sa loob ng tabernakulo meron din po yung 2 tableta, at yun po yung papatungkol sa utos ng Diyos, at ganoon din yung golden jar at yung manna, pumapatungkol po ito sa salita ng Diyos. Easily we are confused. In our life, we think I'm a center. Kaya minsan po sa ating buhay, tayo po ay nalilito na iniisip natin na sa ating buhay, tayo po yung nangunguna. But in our Christian life, we have to remember God must be the center of our life. Pero sa ating pong buhay Kristiyano, dapat po nating palaging maalala na yung Diyos yung nangunguna sa ating buhay. So before our family, before our life and our will, God must be first.
Kaya bago po nating isipin yung ating pamilya o yung ating buhay o yung ating kagustuhan, kailangan muna po dapat nating isipin yung Diyos. Let's look at the Philippians chapter 2. Kaya tignan po natin sa Filipos, Kapitulo 2. Philippians chapter 2 verse 21. Kaya sa Filipos, Kapitulo 2, versikulo 21. Would you read? Sapagkat pinagsisikapan nilang lahat ang para sa kanilang sariling kapakanan, hindi ang mga bagay ni Jesucristo. So Apostle Paul said, all people seek their own desire. Kaya sinabi po ni Apostol Pablo na lahat po ng mga tao ay iniisip lamang yung kanilang sariling kapakanan. They didn't join the work of God. Kaya hindi po sila sumasali sa gawain ng Diyos. But verse 22, he said, Timothy was different. Pero po sa versikulo 22, sinasabi po na si Timoteo ay kakaiba. Let's read together, 3, 2, 1. Ngunit nalalaman ninyong subok na si Timoteo kung paano naglilingkod ang anak sa ama ay kasama ko siyang naglilingkod sa ebanghelyo. Yes, he indicates Timothy. Timothy served with me in the gospel. Kaya sabi po niya kay Timoteo na si Timoteo ay naglingkod ng kasama ko para sa ebanghelyo. So all other people's priority was not God. Kaya yung ibang mga tao, yung kanila pong prioridad ay hindi po yung Diyos. But center of the life of Timothy was God only, gospel only. Pero yung nangunguna po sa buhay po ni Timoteo ay yung Diyos lamang, yung ebanghelyo lamang. That's why when the all people left Apostle Paul, he stayed with Apostle Paul and devoted all his life. Kaya nga nung inalisan po ng lahat ng mga tao si Apostol Pablo, ngunit si Timoteo ay nanatili at inaalay yung kanyang buhay para kay Apostol Pablo. The Solomon, before he built the royal place, he built the temple first. Kaya si Solomon po, bago po siya gumawa ng kanya pong sariling tahanan, ginawa po muna niya yung templo. Because God must be first. Dahil po kailangan muna na yung Diyos ay yung una. You know the Protestant, Kaya alam niyo po ba yung Protestant? they are true saved people. Kaya yung mga Protestante, sila po yung mga tunay na ligtas na tao. Because of the persecution, they moved from England to America. Pero dahil po sa mga panguusig, sila po ay lumipat mula po sa England papuntang Amerika. When they reached America, they built the church first. At nung sila po ay nakarating na sa Amerika, itinayo po muna nila yung church. And then they built the school later. At pagkatapos sila po ay nagtayo na ng paaralan. And then they built their own house. At pagkatapos ito ay ginawa na nila yung sarili nilang mga bahay. They always said, God must be first, education, and ourselves. Palagi po nilang sinasabi na kailangan una yung Diyos, pangalawa yung pag-aaral, at huli na yung aming sarili. God doesn't want to be our second. Kaya yung Diyos ayaw niya na maging pangalawa siya. God wants to be the first in our life. Kaya ninanais po ng Diyos na siya yung maging una sa ating buhay. The man and woman get married. Kaya yung isang lalaki at babae ay nagpakasal. Then the husband always treat well to the neighbor well. Pero yung asawang lalaki, palagi po niyang inaalagaan at iniisip yung kapitbahay. When the other women are sick, the husband always take care of these women. Kaya kapag yung ibang babae ay nagkakasakit, yung asawang lalaki, palagi niyang inaalagaan yung babaeng ito. When they are sick, husband always take care of them. Kapag yung ibang mga tao ay nagkakasakit, palagi ding inaalagaan ng asawang lalaki yung mga ito. But not the wife. Pero hindi po yung kanyang asawang babae. Then the wife is happy or not happy? Kaya kung magkaganon, yung asawang babae, masaya po ba o hindi? Not happy. I'm your wife. Kaya hindi po siya magiging masaya dahil sabihin niya, asawa mo ako. I'm not your first. Kaya hindi mo ako kayang unahin. Like this, when we get salvation, God wants to be the first in our life. Kaya katulad din po nito, pagkatapos nating maligtas, ninanais ng Diyos na siya yung maging pangunahin sa ating buhay. Let's look at Haggai. Kaya tignan po natin sa Haggai. Haggai chapter 1 verse 9. Kaya sa Haggai po, Chapter 1 verse 9. Haggai po, Kapitulo 1, versikulo 9. Haggai chapter 1 verse 9. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kayo'y naghanap ng marami at nakakita ng kaunti at nang inyong dalhin sa bahay, iyon ay aking hinipan. Bakit? Sabi ng Panginoon ng mga hukbo,
dahil sa aking bahay nananatiling wasak, samantalang tumatakbo ang bawat isa sa inyo sa kanya-kanyang sariling bahay. In Israel, because of sin, they were destroyed by Babylon. Kaya dun po sa Israel, dahil po sa kanilang mga kasalanan, sila po ay winasak ng Babylonia. That time, the temple was destroyed. At nung mga panahong yun, yung templo ng Diyos ay nawasak. So, in order to rebuild the temple, God allowed Israelite from the Babylon to return. God allowed the Israelite to return from Babylon to Jerusalem. Kaya nga po nung nawasak yung templo, para po maitayong muli yung templo ng Diyos, pinahintulutan po ng Diyos na yung mga Israelita ay na bumalik sa bansang Jerusalem mula po doon sa Babylonia. Then Israel people tried to build the temple. Kaya yung mga Israelita, sinusubukan po nilang itayong muli yung templo. But it was not easy, they were persecuted. Pero hindi po ito naging madali dahil sila po ay inuusig. Then they gave up. At pagkatapos noon, sila po ay sumuko na. Then they just focus on the building their own house. At sila po ay nagtuon na lang ng kanilang mga pag-iisip na itayo yung kanilang mga bahay. That's why God sent the prophet Haggai and scolded the Israelites. Kaya nga po ipinadala ng Diyos si Propeta Haggai upang pagalitan yung mga Israelita. The last part, because of my house that is in ruins, while everyone of you runs to his own house. Kaya dun po sa huling parte, dahil sa aking bahay na nananatiling wasak, samantalang tumatakbo ang bawat isa sa inyo sa kanya-kanyang sariling bahay. God says, my house is in ruin, but you only focus on your own house. Kaya sinasabi ng Diyos na yung aking bahay ay nananatiling wasak, ngunit kayo ay nagtutuon ng inyong pag-iisip sa inyong sariling bahay. That's why the Israel people woke up and start to build the temple again. Kaya nga simula noon, yung mga Israelita ay nagising at nagsimula muling itayo yung templo ng Diyos. God doesn't want to become second. Kaya yung Diyos ayaw po niyang maging pangalawa. God must be the center of our life. Yung Diyos, dapat siya po yung nangunguna sa ating buhay. Let's look at the Matthew chapter 10. Kaya tingnan po natin sa Mateo, Kapitulo 10. Matthew chapter 10, verse 37. Kaya sa Mateo, Kapitulo 10, verse 37. Matthew chapter 10, verse 37. Sa Mateo Kapitulo 10, versikulo 37, Would you read? ang umiibig sa ama o sa ina ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. He who loves a father or mother more than me is not worthy of me. Kaya ang umiibig sa ama o sa ina ng higit kaysa sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. What does it mean? Kaya ano pong ibig sabihin nito? It doesn't mean we must not love our father and mother. Kaya hindi po ibig sabihin na hindi po dapat natin mahalin yung ating mga ama at ina. We have to love our family and our children, Kaya kailangan po nating mahalin yung ating pamilya at yung ating mga anak. but not more than God. Pero hindi po dapat higit sa Diyos. God must be first. Dapat po palaging yung Diyos yung una. The long time ago, when I drive, suddenly I ask myself, Kaya matagal na pong panahon nito, nung ako po ay nagmamaneho, nang biglaan, tinanong ko yung aking sarili. do I love God more than my wife and my child? Kaya minamahal ko ba yung Diyos ng higit sa aking asawa at anak? I didn't answer immediately in my heart. Kaya hindi po agad ako sumagot sa aking puso. That's why I stopped the car and cried and repent. Kaya nga inhinto ko yung aking sasakyan at ako ay umiyak at ako ay nagsisi. We have to remember, everything we have is given by God. Kaya kailangan po nating maalala ng lahat ng meron tayo ay ibinigay ng Diyos. That's why God is worthy to be served at the first. Kaya ngayon Diyos ay karapat-dapat na paglingkuran muna. God deserved our first. Kaya yung Diyos, siya po ay karapat-dapat na maging ating pangunahin. So God says, he who loves a son or daughter more than me is not worthy of me. Kaya sinasabi din na ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. So when we offer the offering,
we have to separate the tithe and offering first, and then with the rest of the money, we have to leave. Kaya kapag po tayo ay mag-aalay ng ating pong tithes and offering, dapat po muna nating ihiwalay sa ating mga pag-aari yung tithes at offering at yung matitira po nito ay gagamitin na po natin para sa ibang mga bagay. When we make a schedule, we have to make a schedule for the church schedule first, and then in the rest of the time, we make another plan. Kaya ganoon din po, pag po tayo gagawa ng ating mga schedule, kailangan po muna nating unahin yung schedule ng church at pagkatapos ito, pwede tayong mag-set na ng mga schedule sa iba nating mga gagawin. When is the cell group fellowship? Kaya kailan ba yung cell group fellowship? In that day, we must not make another schedule. Kaya sa araw na iyon, dapat hindi na tayo gumagawa ng ano pa mang mga schedule. Now on Sunday, this time, today is because of the summer retreat, we start at 10 a.m. But 9 a.m., we cannot make another schedule. Kaya ganoon din po tuwing Sunday. Kung halimbawa ngayong Sunday, pero dahil po sa summer retreat, kaya tayo ay nagsimula ng alas 10, pero dapat tuwing Sunday, hindi na tayo gumagawa ng iba pang mga schedule. We cannot give the rest of the time after we spend all the precious time for ourselves. Kaya hindi po natin dapat gamitin yung mahalagang oras, pagkatapos po natin gamitin yung lahat ng mga natitirang oras para sa ating mga sarili. God must be first in our life. Kaya dapat po yung Diyos yung palaging una sa ating buhay. And God must be the center. It means the motivation of our Christian life is also only for God. At ganoon din po, kung paano yung dapat yung Diyos yung nangunguna sa ating buhay, dapat yung Diyos din po yung ating nagiging motibasyon para sa ating buhay. Let's look at the Matthew chapter 6, Kaya tignan po natin sa Mateo, Kapitulo 6, verse 1. versikulo 1. Would you read? Mag-ingat kayo na huwag ninyong gawin ang inyong kabanalan sa harap ng mga tao upang makita nila, sapagkat kung gayon, wala kayong gantimpala mula sa inyong Ama na nasa langit. So Jesus said, if you do something to show yourself to the people, you have no reward. Kaya sinasabi po ng Diyos na kung susubukan niyong gumawa ng mga bagay para sa harapan ng mga tao, hindi kayo magkakaroon ng gantimpala. The verse 2, would you read? Kaya kapag ikaw ay naglilimos, huwag kang magpapatugtog ng trompeta sa harapan mo, gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari sa mga sinagoga at sa mga lansangan upang papurihan sila ng mga tao. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. The Bible said, Jesus said, do not sound the trumpet. Kaya sinasabi ng Diyos, sabi ng Biblia, huwag kang magpatugtog ng trompeta. What does it mean? Kaya anong ibig sabihin nito? After we do something for God, sometimes we blow the trumpet. I did it. Kaya minsan pag tayo ay gumagawa po ng gawain ng Diyos, hinihipan po natin yung trompeta na sinasabi natin, ginawa ko yan. Then Jesus said, there is no reward. At kaya kung magkaganon, sasabihin ni Jesus, wala nang gantimpala. Naturally, God revealed, it's okay. Kaya nang natural na inihayag ito ng Diyos, ayos lang. But sometimes we don't endure if we don't blow the trumpet. Pero paminsan hindi po natin napipigilan kung hindi po natin ihihipan yung trompeta. If the God is a center in our life, as long as we do something for God, that's enough. Kung yung Diyos yung nangunguna talaga sa ating buhay, kapag tayo ay gumawa para sa Diyos ng gawain, okay na yun. Whether people know my work was sacrifice or not, it doesn't matter. Alam man ng ibang tao yung sakripisyo ko o hindi na yun mahalaga. In Luke chapter 21, there is the poor widow. Kaya dun po sa Lucas Kapitulo 21, nandun po yung babaeng balo. She offered the 2 mites. Kaya siya po ay nag-offering ng 2 sentimo. That's the 2 coins. Ay yun po ay katumbas ng 2 barya So lamang. when she offered, maybe 2 coins make a sounds. Chakrang, chakrang. Kaya marahil nung siya po ay nagbigay ng kanyang offering, ito pong 2 barya na ito ay nag-ingay. Everyone knows. Oh, she offered 2 mites. At kaya po maraming tao yung nakaalam na nag-offer siya ng 2 barya lamang. Konti lang, konti. Kaya konti lang, konti. But she didn't care. Pero siya po ay walang pakialam. That's the everything she had. Kaya yun lang yung lahat-lahat ng meron siya. Even though it's small, she really want to offer it for the Lord. Kaya kahit ito ay napakaliit lamang, ninanais niya talagang ihandog ito para sa Diyos. So she didn't care how other people thought about her. She just focused on the offering only for God. Kaya nga po wala siyang pakialam kung ano yung iisipin sa kanya ng ibang tao, iniisip lamang niya kung paano ito ihandog para sa Diyos. In John chapter 12, Maria
crushed the frankincense oil and offered to Jesus. Kaya po doon po sa Juan Kapitulo 12, si Maria po ay naghanda ng mamahaling pabango para po kay Jesus. That is so precious. Kaya yung mamahaling pabango na yun ay napakahalaga. And so expensive oil, but other people blamed her. At ganoon din po, ito po yung mamahaling pabango, kaya po yung ibang mga tao, inuusig po siya. Who is right? Kaya sino po yung tama? Maria was right. Kaya si Maria po yung tama. But sometimes the other people who don't sacrifice like Maria are jealous. Pero paminsan, yung mga tao po na hindi kaya magsakripisyo katulad ni Maria, sila po ay naiinggit. That's why they blamed Maria who sacrificed more. Kaya nga po sinisisi nila si Maria kung sino yung higit na nagsasakripisyo. But she didn't care. She just focused on Jesus Christ. Pero si Maria, wala po siyang pakialam, siya lamang po ay nakatuon kay Jesucristo. Because in her heart, Jesus is the center. Dahil sa kanya pong puso, si Jesucristo yung nangunguna. So if our God is the centered in our life, we don't care other people. We just the motivation of our Christian life is only for God. Kaya nga kung yung sa ating buhay, si Jesucristo lamang yung nangunguna, wala na po tayong pakialam sa isipin ng ibang tao at yung ating pag-iisip ay nakatuon lamang kay Jesucristo. Let's look at the Galatians chapter 1. Kaya tignan po natin sa Galatia, Kapitulo 1. Galatians chapter 1 verse 10. Kaya Galatia, Kapitulo 1, versikulo 10. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ako ba'y naghahangad ngayon ng pagsang-ayon ng mga tao o ng Diyos? O sinisikap ko bang bigyang lugod ang mga tao? Kung ako'y nagbibigay lugod pa rin sa mga tao, hindi sana ako naging alipin ni Kristo. Yes. We have to decide to please man or to please God. Kaya kailangan po nating mamili, paglilingkuran yung Diyos o yung tao. As long as we can please God, it's enough. Kaya as long as nabibigyan lugod natin yung Diyos, okay na iyon. We don't need the people's evaluation. Kaya hindi na po natin kinakailangan yung evaluation ng ibang mga tao. So if the motivation of our Christian life is only for God, whether other people are there or not, we really want to do something for God and be clean, wants to be clean before God. Kaya kung ninanais talaga natin na gumawa para lamang sa Diyos, hindi na po natin iisipin yung isipin ng ibang mga tao at tinutuon lamang natin yung ating paggawa para sa Diyos at higit na malinis na gumawa para sa Diyos. Joseph, even though he was tempted by the Potiphar's wife, he didn't commit a sin. Kaya si Jose po, kahit na siya ay tinukso ng asawang babae ni Potiphar, hindi po siya nakagawa ng kasalanan. Bible said that Joseph was handsome, Kaya sinasabi po ng Biblia na si Jose ay napakagwapo. like a brother Carl. Then the Potiphar's wife, the Bible says, gave him the sign. At yung asawang babae po ni Potiphar, sinasabi ng Biblia, nagbigay po ito ng sign kay Jose. There was nobody. Kaya wala pong sino man yun nandoon. She is the boss's wife, At siya po yung asawang babae ng kanyang boss. but he didn't commit a sin. Pero hindi po siya gumawa ng kasalanan. Because the center of his life was God. Dahil yung nangunguna sa kanya pong buhay ay yung Diyos. And the motivation of his life is only for God. At yung motibasyon ng kanyang buhay ay para lamang sa Diyos. That's why he didn't want to please man. He just want to please God. Kaya nga po, hindi nga ninanais na bigyang lugod yung tao at ninanais lamang niya na bigyang lugod yung Diyos. So God must be the center of our life. Kaya nga po, dapat na yung Diyos yung nangunguna sa ating buhay. And let's go back to Numbers chapter 2. At balik po tayo sa Aklat ng mga Bilang, Kapitulo 2. Numbers chapter 2 verse 34. Aklat ng mga Bilang, Kapitulo 2, versikulo 34. Would you read? Gayon ang ginagawa ng mga anak ni Israel, ayon sa lahat ng iniutos ng Panginoon kay Moises, ay gayon sila nagkampo sa tabi ng kanilang mga watawat, at gayon sila sumulong na bawat isay ayon sa kanilang mga angkan, ayon sa mga sambahayan ng kanilang mga ninuno. Yes. The Bible says, according to the all that the Lord commanded Moses. Kaya sinasabi po ng Biblia na ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. So, according to the God's order, Israel people arranged the
each places of the tribes. Kaya ayon po sa iniutos ng Diyos, ginawa po ng Israelita yung pagkakasunod-sunod ng kanilang mga kampo. God is the guard of the order. Kaya yung Diyos po, siya po yung pinuno ng kaayusan. God doesn't like the confusion or the chaos. Kaya ayaw po ng Diyos yung mga confusion o yung mga pagkakagulo. So 1 Corinthians chapter 14 verse 33 says, God is not the author of confusion but of peace. Kaya sinasabi po sa unang Korinto chapter 14 verse 33 na yung Diyos siya po yung Diyos ng kaayusan at hindi ng mga kaguluhan. So if the house is messy, God doesn't like. Kaya kung yung bahay po ay magulo, hindi po ito gusto ng Diyos. God wants to arrange everything in order. Kaya ninanais po ng Diyos na ayusin lahat ng mga bagay ng may kaayusan. So when God created the heavens and the earth in Genesis chapter 1, in the beginning, everything was in chaos. Kaya nang likhit po ng Diyos yung langit at yung sanlibutan, dun sa Genesis chapter 1, nung una po, wala pong anuman. But whenever God commanded, there is the order. Pero sa tuwing iniuutos o nagsasalita po yung Diyos, nagkakaroon po ng kaayusan. Then it looks good in the eyes of God. At ito po ay mabuti sa mata ng Diyos. And when everything is running according to the order, it looks very good. At nung lahat po ay tumatakbo na ayon sa ipinasyang order ng Diyos, ito po ay mabuti. So when we establish the order in the family, in our life, and in the church, it looks beautiful in the eyes of God. Kaya nga kung po tayo ay magkakaroon ng kaayusan sa ating pong pamilya, sa ating pong buhay, at ganoon din sa church, ito po ay magiging napakaganda. Let's look at the Ephesians chapter 5. Kaya tignan po natin sa Efeso, Kapitulo 5. Here is the order in the family. Kaya nandito po yung kaayusan para sa pamilya. Ephesians chapter 5, verse 22 and 23. Kaya Efeso, Kapitulo 5, versikulo 22 hanggang 23. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong mga asawa, gaya ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang asawang lalaki ang ulo ng asawang babae, gaya ni Kristo na ulo ng iglesia, na siya ang tagapagligtas ng katawan. Yes. Who is the head of wife? Kaya sino po yung ulo ng asawang babae? You don't want to answer? Kaya ayaw niyo po bang sumagot? Husband. Kaya yung asawang lalaki. Who is the head of wife? Kaya sino po yung ulo ng asawang babae? Asawa mo. Husband is your head. Kaya yung asawa mo, yung asawang lalaki, yung inyong pong ulo. So head is the up or down? Kaya yung ulo po, siya po ba'y nasa itaas o nasa baba? Head is the top. Kaya yung ulo nasa taas po, tama? So this is the order of the family. Kaya ito po yung kaayusan para po sa pamilya. The wife must obey the husband. Kaya yung asawang babae, dapat po siyang sumunod sa kanyang asawang lalaki. Wife must serve husband. Yung asawang babae, dapat po niyang paglingkuran yung asawang lalaki. When the wife obey the husband, it looks beautiful in the eyes of God because that's the order of God. Kaya kapag yung asawang babae ay sumusunod sa asawang lalaki, sa mata ng Diyos, ito po ay napakaganda dahil ito po yung kaayusan na itinalaga ng Diyos. Some families, wife is so wild. Kaya yung ibang mga pamilya, yung asawang babae ay napakatapang. So whenever the husband says something, hey, stop it. Kaya sa tuwing yung asawang lalaki ay magsasalita ng kung ano man, sinasabi ng asawang babae, itigil mo yan. Don't say that, just follow me. Kaya huwag mo isipin yan, sundin mo lang ako. It's not beautiful in the eyes of God Kaya kung magkaganon, hindi po ito maganda sa mata ng because Diyos. order is broken. Dahil po yung kaayusan ay nasira. So when we keep the order, we can say the church, the family is established and looks beautiful. Kung atin pong masusunod yung kaayusan, yung pamilya ay magiging established at ito po ay napakagandang tignan. Oh, pastor, I'm smarter than him.
Pastor, mas matalino ako sa kanya eh. I earn the more money than him. Mas kumikita ako ng malaking pera kaysa sa kanya. Yes, but we have to keep the order. Kaya yes po, pero dapat po nating panatilihin yung kaayusan. You have to ask it to the husband and discuss with the husband and serve the husband. Kailangan po natin tanungin yung asawang lalaki, pag-usapan ito kasama ng asawang lalaki, at paglingkuran yung asawang lalaki. Then, when we keep the order, God will bless the family. At kung magkaganon, kung ating pananatilihin yung kaayusan, pahigit po na pagpapalain ng Diyos yung pamilya. Naintindihan po? Sisters, naintindihan po? Oh, thank you. Salamat po. Then what is the order in the church? At paano naman po yung kaayusan sa church? The church is the house of Word of God. Yung church, ito po yung tahanan ng salita ng Diyos. So God is the center, especially the Word of God is the center in the church. Kaya yung church po yung nangunguna at higit sa lahat, yung salita po ng Diyos yung nangunguna sa church. So church must be established according to the Word of God. Kaya nga yung church, dapat po siyang maitayo ayon sa salita ng Diyos. Then, who preach the Word of God? Kaya kung ganun, sino po yung nangangaral ng salita ng Diyos? Huh? Pastor. Kaya yung pastor po. That's why pastor is the final decision maker and the pastor has all the responsibility about church. Kaya kung magkaganon po, dapat yung pastor yung palaging kasama sa mga usapin at yung pastor yung may responsibilidad sa buong church. So in the church, whenever we discuss, we have to discuss with the pastor. Kaya nga sa church, sa tuwing tayo po ay nagkakaroon ng pag-uusap, dapat po natin itong pag-usapan kasama ng pastor. We have to obey to the pastor Kaya dapat po tayong sumunod sa pastor. because the church is the house of Word of God. Dahil yung church, ito po yung tahanan ng salita ng Diyos. That's the order of God. Kaya ito po yung kaayusan ng Diyos. Don't misunderstand. I don't make that order. Kaya wag po kayong mamali ng intindi, hindi po ako yung gumawa ng kaayusang ito. That's the order of God. Ito po yung kaayusan ng Diyos. Let's look at the Hebrew chapter 13. Kaya tignan po natin sa Hebreo, Kapitulo 13. Hebrew chapter 13, verse 17. Hebreo, Kapitulo 13, versikulo 17. The first part, obey those who rule over you and be submissive. Who are those who rule over you? Kaya sabi po sa unang parte, sumunod kayo at pasakop sa mga namumuno sa inyo. Pastors. Kaya yung pastor po. It's not ruling, don't misunderstand, the ruling over is the controlling or not like this. Guide. Kaya wag po kayo mamali na intindihin na yung namumuno ay yung kinokontrol na kayo or kung ano man. Yung namumuno, ito po yung gumagabay sa inyo. So obey those who guide you, you have to obey. Kaya sinasabi po na sumunod kayo at pasakop sa mga namumuno sa inyo, ibig sabihin, kailangan po nating sumunod. Because pastor knows the word of God more than anyone. That's why when we decide, we can decide according to the word of God. Dahil yung pastor po ay mas meron siyang higit na kaalaman sa Diyos kaysa sa iba, kaya nga kung atin po itong pag-uusapan kasama ng pastor, mas magagabayan po tayo nito sa pamagitan ng salita ng Diyos. So in our family, in the church, when we keep the order of God, it looks beautiful. Kaya nga sa ating pong pamilya, ganun din po sa iglesia, kung ating pong pananatilihin yung kaayusan, ito po ay napakaganda. But these days, people don't like authority. Pero sa panahon natin ngayon, ayaw na po ng mga tao yung namumuno sa kanila. Don't try to control me. Kaya wag mo kong subukang kontrolin. They want to break all the band and the control. Sinusubukan po nila na tanggalin lahat po ng kanilang mga tali o tanikala at sinusubukan nila magkaroon ng sariling kontrol. That's exactly what Satan did in the beginning. Kaya yun po yung eksaktong ginawa ni Satanas nung pasimula. Let's look at the Jude. Kaya tingnan po natin sa Judas. Jude chapter 1, before Revelation, Jude chapter 1, verse 6. Sa aklat po ng Judas, Kapitulo 1. Verse 6, the angels who did not keep their proper domain, but left their own
abode. Kaya sa Judas Kapitulo 1, versikulo 6, sinabi, at ang mga anghel na hindi nag-ingat ng kanilang sariling katungkulan, kundi iniwan ng kanilang sariling tirahan. So Satan was an angel. Kaya si Satanas po, siya po ay isang anghel. The Satan didn't want to obey God. He wants to become like a God. Si Satan, ayaw po niyang sundin yung Diyos at gusto po niya maging kagaya ng Diyos. That's why he broke the authority. Kaya nga po, kanya pong winasak yung otoridad. He broke the order. Kaya kanya pong winasak yung kaayusan. That's why this angel became a Satan. Kaya nga po yung anghel na ito ay naging si Satanas. When we break the order in the church and the family, we follow the way of Satan. Kaya kung atin pong wawasakin yung kaayusan sa pamilya, yung kaayusan sa church, para po tayong sumusunod sa ginawa ni Satanas. Here is the verse 8. Kaya dito po sa versikulo 8, Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. gayunmay ang mga ito rin na mahilig managinip ay dinudumihan ng laman at hinahamak ang mga may kapangyarihan at nilalait ang mga malawalahating mga anghel. These people who follow the way of Satan reject authority. Kaya yung mga taong ito na sumusunod sa hakbang ni Satanas ay winawasak po nila yung otoridad. So please, we have to keep the order which God fixed in the family and the church. Kaya pakiusap po, sana masunod po natin yung kaayusan sa pamilya at kaayusan sa church na iniutos ng Diyos. The Noah had the 3 sons, Kaya si Noe po, meron po siyang 3 anak. Shem, Ham, Japheth. Ito po si Shem, si Ham at si Japhet. Then the Noah was drunk. Pero nung oras na yon, si Noe po ay nalasing. So he was naked and slept. Kaya siya po ay nakahubad at siya po ay nakatulog. Then Ham saw his father, Noah, and Ham went to the same Ham, Japheth. At si Ham nakita po niya yung kalagayan ng kanyang ama at siya po ay pumunta sa kanyang kapatid na si Japhet. Father was drunk and he's naked. At sinabi niya, yung ating ama, siya ay lasing at siya ay nakahubad. So he broke the authority. Kaya kanya pong winasak yung otoridad. But Sam, Ham, Japheth was so careful. Pero si Ham at Japhet, sila po ay napakaingat. So not to see the naked body, they work backward like this and brought to the garment and covered the body of their father. Kaya para po maingatan nila yung otoridad, yung kanila pong ama, sila po ay naglakad ng patalikod kagaya nito at tinakpan po nila ng kumot yung kanilang ama. So who made the mistake? Kaya sino po yung nakagawa ng kasalanan? Noah made the mistake. Si Noe po yung gumawa ng kasalanan, tama? Because he's not supposed to be drunk. Dahil si Noe dapat hindi naman siya malasing. But who was cursed? Pero sino po yung isinumpa? Ham was cursed. Si Ham po yung isinumpa. Because that being drunk is just a sin or a mistake, but breaking the order and not respecting the father is much bigger sin. Dahil yung kasalanan po na siya po ay nalasing ay kasalanan at kamalian, pero yung kasalanan at kamalian na pagwasak sa otoridad o pagwasak sa kaayusan, ito po ay mas malaking kasalanan kaysa sa nauna. That's why God cursed Ham. They are African people. Kaya nga po isinumpa ng Diyos si Ham, sila po yung mga Aprikano. So the size of sin is different. Dahil kaya nga po yung sukat ng mga kasalanan ay magkakaiba. When we break the order, it's much bigger sin. Kapag po ating winasak yung kaayusan, mas malaking kasalanan ito. That's the sin of Satan. Ito po yung kasalanan ni Satanas. So we have to keep the order in each place. Kaya kinakailangan po nating sundin yung kaayusan sa bawat lugar. And let's go back to Numbers chapter 2. At ganun din po, balik po tayo sa Aklat ng mga Bilang, Kapitulo 2. Verse 32. Kapitulo 2, versikulo 32. God commanded the Israelite to count all the number of the Israelite. Kaya inutusan po ng Diyos yung mga Israelita na bilangin nila yung bilang ng mga Israelita. Would you read? Ito ang nabilang sa mga anak ni Israel ayon sa mga sambahayan ng kanilang mga ninuno, ang lahat ng nabilang sa mga kampo ayon sa kanilang mga pangkat ay 603,500 at 50. So it means God always count His people. Kaya ibig sabihin po, palaging binibilang ng Diyos yung kanya pong sambahayan.
when we go back home after work, we check all the family are here in the house, right? Kaya pagbalik po natin sa ating tahanan galing sa trabaho, di ba lagi po natin sinusuri kung nasan yung ating mga pamilya? Where is mom? Kaya nasan yung aking ina? Where is the first son? Where is the second son? Where is bunso? Kaya nasan si kuya, nasan si ate, nasan yung bunso? We check. Kaya lagi po natin sinusuri, tama? In the army, every morning, every night, they count the number. Ganon din po sa pagsusundalo, bawat gabi, bawat araw, palagi po nilang binibilang yung kanilang mga sundalo. God always count His people. It means God always cared His people and protect them. Kaya kung paanong palaging binibilang ng Diyos kung ilan yung kanyang sambahayan, kagaya nito, palaging pinoprotektahan ng Diyos yung kanyang sambahayan. In the tabernacle, in the holy place, there is the table of the showbread. Kaya doon po sa banal na lugar, doon po sa tabernakulo, meron po doon yung tinapay. God commanded to display the 12 pieces of the bread always. Kaya iniutos po ng Diyos na palaging meron dapat na 12 piraso na tinapay doon sa tabernakulo. The 12 pieces of bread indicates the 12 tribes of Israel. Kaya yung 12 piraso ng tinapay, ito po ay pumapatungkol sa 12 na mga tribo ng Israelita. So whether they commit a sin or make a mistake, God always command to display the 12 pieces. Kaya kahit na po sila ay makagawa ng kasalanan o makasunod sa Diyos, palaging inuutos ng Diyos na maglagay ng 12 piraso na tinapay sa lugar na iyon. Whether we make a mistake or fall into the sin or depart from the church, God always remember and care us. Kaya kahit na po tayo nakakagawa ng kasalanan, umaalis sa church o nabibigo, palagi pa rin po tayong ginagabayan at pinoprotektahan ng Diyos. Let's look at the Song of Songs. Kaya tingnan po natin sa awit ng mga awit. Song of Songs, chapter 3. Awit ng mga awit, Kapitulo 3, verse 6 to 8. versikulo 6 hanggang 8. Would you read? Ano itong umaahon? The background is God called his wife, the Sulamite woman, and from Ethiopia to Jerusalem. When she moved, he sent the warriors to protect his bride, the Sulamite woman. Kaya yung background po ng kwentong ito pong kanyang asawa, babaeng Solomita, nang siya po ay maglalakbay, kaya inutusan po ng asawa niya, nagpadala yung asawa niya ng mga tao para po protektahan yung kanyang asawang babae habang siya po ay naglalakbay. Then verse 7 and 8 only, would you read? Tignan ninyo iyon, ang higaan ni Solomon, 6 na pong magigiting na lalaki ang nasa palibot niyon sa magigiting na lalaki ng Israel. Silang lahat ay may sakbat na tabak at sanay sa pakikidigma, bawat isa ay may tabak sa kanyang hita, sa mga hudyat sa gabi ay laging handa. Yes. So God sent his army warriors to protect his bride. Kaya ipinadala po The Solomon sent his warriors to protect his bride. Kaya ipinadala po ni Solomon yung kanya pong mga sundalo para po protektahan yung kanyang asawang babae. Verse 8, they all hold the sword, being expert in war. Kaya sa versikulo 8, silang lahat ay may sakbat na tabak at sanay sa pakikidigma. God sent the angels to protect his people. Kaya yung Diyos, siya po ay nagpapadala ng mga anghel para protektahan yung kanyang sambahayan. So we have a God angel. Kaya meron po tayong mga guardian angel. They surround us and protect us. Kaya sila po ay nakapalibot sa atin at tayo po ay pinoprotektahan. So don't hit me. Kaya wag niyo po akong patayin You will be hit. dahil kayo po ay mamamatay. We have to remember God always protect us and guide us. Kaya dapat po nating palaging maalala na ginagabayan at pinoprotektahan tayo ng Diyos. Then when God counted the numbers, another meaning is the God counted his people
to fight. At yung pagbibilang po ng Diyos sa kanyang mga sambahayan, ang iba pang ibig sabihin nito ay binibilang ng Diyos yung kanyang sambahayan para po lumaban. When God called us, it's not only for the saving us, but also for fighting in the spiritual world. Nang tawagin po tayo ng Diyos, hindi lamang po ibig sabihin nito na iligtas tayo, kundi tinawag niya rin tayo para po makibahagi sa digmaang espiritual. So God count His people. It means God really want to prepare His warriors. Kaya binibilang po ng Diyos ang kanyang sambahayan, ibig sabihin, ninanais po niya na maging handa ito para po sa pakikipagdigma. Let's look at the Exodus chapter 4, verse 22. Kaya tignan po natin sa Exodo, Kapitulo 4, versikulo 22. When Israel people got out of Egypt, God called them, my son. Kaya nung makaalis po yung mga Israelita sa bansang Ehipto, tinawag na po sila ng Diyos na aking mga anak. Verse 22, would you read? Versikulo 22, iyong sasabihin sa Paraon, ganito ang sabi ng Panginoon, ang Israel ang aking panganay na anak. Yes. You are my son. Kaya ikaw ay aking anak. But let's look at the chapter 7, Pero tignan po natin sa Kapitulo 17, verse 4. versikulo 4. Basahin po natin ng sabay-sabay. The Exodus chapter 7, verse 4, 3, 2, 1. Ngunit si Paraon ay hindi makikinig sa inyo at aking ipapatong sa Ehipto ang aking kamay at ilalabas ko ang aking mga hukbo, ang aking bayan ng mga anak ni Israel sa lupang Ehipto sa pamagitan ng mga dakilang gawa ng paghatol. Bring my armies and my people. Kaya ihanda mo ang aking hukbo at ang aking bayan. So, you are my son. It means I'll inherit everything to you. Kaya ikaw ay aking anak, ibig sabihin aking ibibigay lahat ng meron ako sa iyo. And you are my armies. It means God wants us to join the spiritual world in order to save other people. At ikaw ay aking mga hukbo, ibig sabihin ninanais ng Diyos na tayo po ay may kalahok sa spiritual na pakikitigma at iligtas yung maraming mga tao. So when we get salvation, we become the God's lamb. Kaya pagkatapos po nating maligtas, tayo po ay naging tupa ng Diyos. But God doesn't want us to become a lamb only, but also the horse Pero for the world. Pero hindi lamang po ninanais ng Diyos na tayo po ay maging tupa, kundi ninanais din niya na tayo po ay maging mga ngabayo para po makidigma. So we are in the middle of the spiritual world. Dahil tayo po ay nasa gitna ng spiritual na pakikidigma. Satan wants to bring the people to the hell. Si Satanas, ninanais niya na dalhin yung mga tao sa impyerno. God wants to save the people and bring them to heaven. Pero yung Diyos, ninanais niya na iligtas yung mga tao at dalhin sila sa langit. God counted how many people can fight for the spiritual world. Kaya nga po ninanais ng Diyos na bilangin yung mga tao na kung sino yung pwede na lumaban para sa spiritual na pakikidigma. God prepared His army to save lost souls. Kaya inihahanda po ng Diyos yung kanyang mga hukbo para magligtas ng mga kaluluwa. We have to know we are soldiers of God. Kaya kailangan po nating malaman na tayo po ay mga hukbo o sundalo ng Diyos. If we don't fight, we cannot expand our territory. Kung hindi po tayo makikipaglaban, hindi po natin magagawang palawakin yung ating nasasakupan. Let's look at the Judges chapter 1, verse 34. Kaya tignan po natin sa Hukom, Kapitulo Judges chapter 1. Let's look at in order to understand this verse, let's look at the Joshua chapter 19. Kaya para po maunawaan yung versikulong ito, punta po tayo sa Josue, Joshua chapter 19, verse 40. Josue, Kapitulo 19, versikulo 40. 40 and 41. Would you read? Ang ikapitong lupain ay napabigay sa lipi ni Dan ayon sa kanilang mga angkan, at ang nasasakupan ng kanilang pamana ay Sora, Estaol at Irsemes. Yes. So, the background is, when Israelite entered the land of Canaan, they pick up the lot and distribute the lot. Kaya yung background po nito, nung makarating na po yung mga Israelita doon po sa lupain ng Kanaan, bumili po sila ng isang lupain at hinati po itong lupain na ito. So from 41 to 46, it explained the territory of tribe Dan.
Kaya mula po sa 41 hanggang verse 46, ina-explain po dito yung tribo po ni Dan. So they already submit all the territory to each tribe. Kaya po kanila na pong naisaayos yung mga tribo ayon po sa kanilang mga Then pagkakasunod-sunod. let's go to Judges chapter 1. Kaya balik po tayo doon sa Hukom, Kapitulo 1. Judges chapter 1 verse 34. Sa Hukom, Kapitulo 1, versikulo 34. Judges chapter 1 verse 34. Hukom, Kapitulo 1, versikulo 34. Would you read? Pinaurong ng mga Amoreyo ang mga anak ni Dan sa mga lupaing maburol sapagkat ayaw nilang payagang sila'y bumaba sa kapatagan. So Amorites forced the children of Dan into the mountains. Kaya yung mga Amoreyo, kanila pong pinipilit na pumunta sa kabundukan yung mga lipi ni Dan. What does it mean? Kaya ano pong ibig sabihin nito? When God distribute the lot for every tribe, it didn't mean freely they can get that territory. Kaya nang ibinigay po ng Diyos yung kapatagan sa lipi ni Dan, hindi pa ibig sabihin nito na makukuha nila ito ng libre. This tribe get this lot. It means you go and fight and take it. Yung liping ito, ibinigay sa kanila ng Diyos yung kapatagang ito. Ibig sabihin, kailangan yung pumunta doon at makipaglaban. Dan tribe, your territory is here. Kaya yung lipin ni Dan, yung teritoryo nyo ay nandito. And there are Amorites. At mayroon dito yung mga Amoreyo. Then it doesn't mean I'm gonna remove the Amorites and you just go and occupy. It doesn't mean that. Hindi ibig sabihin nito na aking tatanggalin yung mga Amoreyo at pupunta lamang kayo doon at maninirahan. Hindi po kagaya nito. It means you go and fight with the Amorites and take that territory. Ibig sabihin po nito na kailangan yung pumunta doon at makipaglaban sa mga Amoreyo at kunin ito mula sa kanila. But Dan tribe didn't want to fight. Pero yung lipi ni Dan, ayaw po nilang makipaglaban. They don't want to shed the blood. Ayaw po nilang magpadanak ng dugo. They don't want to die. Ayaw nilang mamatay. That's why they just stay. Then the Amorites force them not to come. Kaya nga sila po ay nanatili lamang doon at yung mga Amoreyo ay sinasabihan sila na huwag pumunta doon. So they pushed the Dan tribe more and more. So Dan tribe wondered to find the place to stay. Kaya yung mga Amoreyo, sila po ay pinagtatabuyan at pinipilit na umalis. Kaya nga yung mga lipi ni Dan ay naghahanap na ng mga ibang lugar. In Joshua chapter 19, God already gave this territory to Dan, but they didn't want to fight, so they don't have the land. Sa Josue Kapitulo 19, ibinigay na po ng Diyos sa lipi ni Dan yung lugar na ito, ngunit nung nandun na sila, ayaw po nilang makipaglaban. God called us as soldiers. Kaya yung Diyos, tinawag niya po tayo bilang kanyang mga hukbo. And God already promised to occupy the territory. At yung Diyos ay nangako na ating pong makukuha yung teritoryong iyon. Go and preach the gospel. Kaya ikaw, humayo ka at ipangaral mo ang ebanghelyo. I'll be with you. Kaya ako'y kasama mo. But if we don't go and don't want to fight, we cannot expand our territory. Pero kung ayaw po nating pumunta at ayaw nating makipaglaban, hindi natin magagawang palawakin yung ating nasasakupan. Tama po ba? So, our war is finished. The first batch of summer retreat is done. Ay, yung ating pakikidigma ay tapos naman na yung first batch na summer retreat. No. We still have so many battles. Kaya hindi po, meron pa rin po tayong napakaraming pakikipagdigma. I'm gonna go to the northern Luzon summer retreat. Kaya ako po ay pupunta sa Northern Summer Retreat. The many churches, Santa Maria, Ramon, and Ilagan, and the Valensteros churches are preparing the summer retreat. Kaya marami po mga churches, yung Santa Maria, Ilagan, yung Ramon, at ganoon din yung Ballesteros Church. Sila po ay naghahanda para po sa summer retreat. When I prayed, I said to God, Lord, I'm ready to go. Kaya nung ako po ay nanalangin, sinabi ko sa Diyos na, Panginoon, ako ay handa na. I'm ready to fight. Kaya handa akong makipaglaban. Please send us the losers and we want to fight. Pakiusap, ibigay mo po sa amin yung napakaraming ligaw na kaluluwa at handa kaming lumaban. During the summer retreat, it looks like a real war, spiritual war. Kaya habang nandun sa summer retreat, ito po ay mukha talagang nasa spiritual na pakikipaglaban. All the leaders try to guide
invitees, please have a counseling. Kaya lahat po ng mga leaders talagang pinipilit nila na i-guide yung mga invitees na please pumunta ka doon. Where is that invited? They search the tent and the lodging. Kaya hinahanap po nila yung mga invitees, pupunta sa tent, pupunta sa mga lodging. In the counseling booth, they are fighting. Kaya doon din po sa loob ng counseling, sila rin ay nakikipaglaban. No. That's not the salvation. This is the salvation. Hindi ganyan yung kaligtasan, ganito yung kaligtasan. If you don't repent, you cannot get salvation. Kung hindi ka magsisisi, hindi ka magkakaroon ng kaligtasan. That's the spiritual word. Kaya ito po yung spiritual na pakikidigma. In order to save more people, in order to expand the territory of God, we should fight. We should join the spiritual world. Para po magligtas ng mga ligaw na kaluluwa, para pa makibahagi sa spiritual na pakikidigma, kailangan po nating pumunta at makidigma. Let's look at the Joshua chapter 14. Kaya tignan po natin sa Josue, chapter 14. Joshua chapter 14, verse 12. Josue, chapter 14, verse 12. That time, the Caleb was 58 years old. Kaya nung panahon ngayon, ito pong si Galel ay 56 years old. 85 years old. Kaya 85 years old po. 85 years old. Is there anyone over 85? Kaya meron po ba dito na higit pa sa 85 yung edad? So all of us are younger than Caleb, right? Kaya ibig sabihin lahat po tayo ay mas bata pa kumpara sa kanya. Tama pa ba? Where is Caleb went to? Okay, the verse 11 and 12. Kaya verse 11 at 12. Today's last verse. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Gayunmay, malakas pa ako hanggang sa araw na ito, na gaya ng araw nang suguin ako ni Moises. Kung ano ang lakas ko noon, ay ngayon ang lakas ko ngayon sa pakikidigma at gayon din sa paglabas-pasok. Ngayon nga'y ibigay mo sa akin ang lupaing maburol na ito na sinabi ng Panginoon ng araw na iyon, sapagkat nabalitaan mo ng araw na iyon kung paanong nariyan ang mga anakim ng mga lunsod na malalaki at may pader. Marahil ay sasamahan ako ng Panginoon at may tatabay ko sila na gaya ng sinasabi ng Panginoon. He's 85 years old. Kaya siya po ay 85 years old na. But he's still wants to fight. Pero siya pa rin po pero ninanais pa rin niya na lumaban. Lord, I'm ready to fight. Kaya sinabi niya, Panginoon, handa akong lumaban. Give me the mountain. Kaya ibigay mo sa akin ang lupaing maburol na ito. Whether that land is good or bad, it doesn't matter. Kaya pangit man o maganda yung lupaing iyon, wala na akong pakialam. There are enemies or not, it doesn't matter. I'm ready to fight and give me the mountain. Kaya kalaban man sila o hindi, handa akong lumaban at ibigay mo sa akin ang lupaing maburol na ito. So God counted how many soldiers He has. Kaya binibilang po ng Diyos kung gaano kadami yung kanyang mga hukbo. We are His army. Kaya tayo po ay kanyang mga hukbo. We still have the second and third batch. Kaya meron pa rin po tayong second at third batch. And also we have a Bohol summer retreat. At ganoon din po, meron tayong Bohol Summer Retreat. And after summer retreat, we have a Grand Bible Seminar. At pagkatapos sa Summer Retreat, meron din po tayong Grand Bible Seminar. We have a cell group Bible Seminar. Meron po tayong mga cell group Bible Seminar. We can fight it through the recorded Bible Seminar. Kaya maaari din tayong makipaglaban sa pamagitan ng recorded Bible Seminar. So after summer retreat, only first batch, don't lose your heart. Kaya pagkatapos po ng first batch Summer Retreat, pakiusap, wag po sana kayong mawalan ng pag-asa. Our fight, our war is not over yet. Yung ating pong pakikipaglaban, yung ating pong mga gawa ay hindi pa tapos. Until we stand before God, we have to pray, Lord, give me this mountain. Kaya hanggang sa makatayo tayo sa harapan ng Diyos, kailangan natin manalangin na, Panginoon, ibigay mo sa akin ang lupaing maburol na ito. Give me this campus. Kaya ibigay mo sa akin itong campus na to. Give me this work. Ibigay mo po sa akin itong aking mga katrabaho. Give me my people and this area. Ibigay mo sa akin ang aking sambahayan at yung lugar na ito. Tama po ba? Tama po ba? Yes. So, today, we learn the lesson from the arrangement of the camp.
Kaya ngayon po, atin pong napag-aralan yung aral mula po sa kaayusan ng mga tribo. God must be center. Kaya yung Diyos ay dapat nangunguna. And we have to keep the order of God. At ganoon din, kailangan natin panatilihing maayos yung kaayusan ng And Diyos. God always count His people. It means God always cared His people. At palagi pong binibilang ng Diyos yung kanyang mga sambahayan, ibig sabihin, iniingatan palagi ng Diyos yung kanyang sambahayan. Also, God called us His armies. At ganoon din, tinawag din tayo ng Diyos bilang kanyang mga hukbo. So we cannot stop fighting in order to save losers until we stand. Kaya nga before hindi po tayo dapat tumigil na makipaglaban para po magligtas ng maraming ligaw na kaluluwa hanggang sa tumayo tayo sa harapan ng Diyos. God. Let's pray together. Kaya tayo pong lahat ay manalangin.